Matapos ang ikalawang sona ni Pangulong Bongbong Marcos, tinalakay na sa Senado ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para tanggalin ang systems loss at value-added tax sa electricity bill ng consumers. Hirit ng isang grupo, mas malaking ginhawa sa consumers ang kung mabawasan din ang generation charge. May unang balita si June Veneracion. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Hindi naman na konsumo, pero pinapabayaran sa consumer. Kaya nararapat lang daw tanggalin ang system loss charge sa bill ng kuryente, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. We demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. System loss ang nawawalang kuryente habang dumadaloy ito sa mga kawad o di kaya ninakaw dahil sa mga illegal connection. Sa ngayon, nasa 5% ang sinisingil ng Meralco ng system loss charge. Aabot naman yan sa 8 hanggang 12% para sa mga rural electric cooperative. Ito ay pwedeng may kapabayaan din ang mga utilities, kaya't mayroon siyang cap na pinatutupad namin. Pero meron talagang porsyento ng mga system losses na talagang kahit ano pa ang gawin ng mga utilities natin ay hindi talaga nila ito maiiwasan. Dahil talagang nangangawala yung kuryente kapag ito'y dumaloy sa linya niya. Ang system loss charge, pinapatawan pa ng 12% value-added tax. So dapat ang mag-absorb niyan ay yung utilities. Diyan dapat nila maipakita yung kanilang efficiency o kagandahan ng kanilang operasyon. Dinidinig na sa Senado ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para alisin ang system loss charge, gayon din ang VAT na ipinapataw rito. Dahil ito po ay utos ng Pangulo, so ipa-fast track po natin ito. Hopefully, before the end of the 20th Congress, itong Congress na ito ay may pasanaho natin yan. Actually, yung VAT talaga, yan ang tingin kong kailangan talaga i-re-examine. Pag lumabas ng power plant, 12% VAT. Pag kumahan sa transmission line sa Transco, 12% VAT. Pag bagsak sa bahay, 12% VAT ulit. Times 3. Isang beses lang. Ang Meralco, handa raw lumahok sa mga diskusyon tungkol sa pag-amyenda sa batas. Pero dapat daw kilalanin na common operational aspect ng paghahatid ng kuryente ang system loss. Namumuhunan ng Meralco sa pag-modernize at pag-upgrade ng pasilidad, kaya hindi sila lumalampas sa 6.5% cap ng ERC. Pero di raw talaga mawawala ang system loss. Ayon naman sa Philippine Rural Electric Cooperatives Association na may miyembrong 121 electric cooperatives sa bansa, kakayanin lamang nilang tanggalin ang system loss charge kung may subsidiya mula sa gobyerno. Bilang mga electric cooperatives non-stock non-profit, wala hong provision or wala hong pondo na nakalaan para saluhin ang mga gastusin na ito. Matagal ng panawagan ng Power for People Coalition na tanggalin ang system loss charge, pero ang tunay daw na makakaluwag ay kung mabawasan ang generation charge na 65% ng electricity bill. Sabi ng Power for People Coalition, kung gumamit ng renewable energy ang mga generation company sa halip na coal at liquefied natural gas o LNG, malaki ang matatapyas dyan. Mas nagmahal pa nga ang inaangkat na coal at LNG nang magkagera sa Iran. Tinamaan tayo sa panahon ng Ukraine War, tumaas ang presyo ng kuryente. Hanggang ngayon, tumama yung Iran War, pataas ng pataas yung kuryente natin dahil yan sa importation ng coal at gas. So, kung baga sa elementary solution, kailangan mong palitan yung source na yon. Ito ang unang balita. June Veneracion, GMA News.